Dahil nga grabe ang sakripisyo sa akin ni Daddy mga mamis nung mga nakaraang linggo na may sakit ako, deserve niya na mapaglutuan ng masarap na ulam at syempre pinakapaborito niya sa lahat. Paglulutuan ko nga si Daddy ngayong araw mga mamis ng giniling. Giniling na beef at saka baboy ang gamit ko dito kasi itong mga to mga mamis ay tira to sa mga ginagawa kong frozen product. Nung una nga mga mamis ay ayaw ni Daddy na lutuan ko siya nito kasi nga iniisip niya hindi ako makakain kasi nga hindi pwede sa akin to. Ganto kasi talaga si Daddy mga mamis kapag meron akong lulutuin na pagkain para sa kanya tas hindi pwede sa akin, parang naukonsensya siya na kumain. Pero ang sabi ko naman sa kanya, wag na siya mag-alala kasi hindi naman na niya kailangan bumili ng meat sa labas dahil nga meron naman ako ditong mga natirang mga beef at saka ng pork galing nga sa mga ginagawa kong frozen foods or frozen goods. At saka sabi ko, meron naman din akong natira pang sinigang na manok sa rep. Yun nga lang wala ng kangkong kaya bilhan na lang niya ako ng kangkong para nga pag ininit ko yung sinigang na manok ay malalagyan ko pa ng kangkong kasi sitaw marami pa namang sitaw yon. So ayan mga mamis, napapayag ko naman si Daddy lalo na nga narinig niya na meron akong sinigang kasi alam niya na paborito ko talaga ang sinigang. And buti na lang din mga mamis, nakabili si Daddy ng magandang kangkong dito sa nga binibilan namin na malapit na gulayan kasi hindi niya na kailangan lumayo kasi minsan pag wala talagang kangkong, kailangan pa niya magpunta dun sa palengke sa Bagong Silang. So ayun nga mga mamis, no, ginawa ko pinalambot or ginisa ko muna itong beef at saka pork. Pag ako pala mga mamis gumagawa ng mga frozen product na paninda ko, kapag merong natitira, talagang hindi ko na yon tinitimpla ulit or hindi ko na to sinasama sa panibagong timpla ko kapag gagawa ako ng panibago. Kasi ewan ko, ganun ako maarte talaga ako mga mamis pagdating sa mga paninda ko, lalong-lalo na pagpagkain. Yung beef dito mga mamis, ito yung ginagawa kong beef burger patties. Tapos yung pork naman dito na hinalo ko, yun naman yung ginagawa kong sweet garlic longganisa. Kaya yung beef at saka yung baboy dito, parehas ng may timpla yan. Dito ko na nga na-realize mga mamis na dapat pala hindi na ako naglagay ng sibuyas kasi nga yung beef burger patty ko, maraming sibuyas yan. White onion ang gamit ko dyan. Tapos yung sweet garlic longganisa ko naman, dahil nga garlic longganisa, marami ring garlic yan. Pero dahil nakapaghiwa na nga ako ng sibuyas, ayun nga inilagay ko na lang din kasi sayang naman kung itatapon ko. At dahil nga beef at pork ang inilagay ko dito or gamit ko sa pagluto ko nitong giniling mga mamis, ay matagal ko talaga tong ginisa at pinakuluan. Hindi kasi gaya kapag giniling na manok ang niluluto ko, saglit ko lang yung lutuin dahil nga chicken breast naman yung gamit ko. Tsaka mas masarap talaga mga mamis kapag ganitong luto ng pagkain giniling, matagal lulutuin. Bukod sa matagal mapanis, talagang mas lalong lumalabas yung sarap or yung lasa niya. Eto at natapos ko na nga siyang lutuin mga mamis, transfer ko na siya dito sa malaki kong lagayan para ko sakaling ang hindi maubos si Daddy pwedeng ilagay sa rep. Dahil nga si Daddy lang naman ang mag-uulam niyan, mga 3 araw niya yan mauulam. Talagang mananawa siya kakain ng giniling araw-araw. At syempre kapag merong giniling, hindi pwedeng mawala ang nilagang itlog. Kaya naman ito, naglaga ako ng 3 itlog para kay Daddy. Pero yung isa dyan para kay Atina. Kasi minsan pag nakikita ni Atina giniling yung ulam, pero alam niyang pork, gagawin niya, kukunin niya lang itlog tapos magsasabaw lang siya ng sauce. Nung natapos naman ako maglaga ng itlog mga mamis, tinanggal ko na nga sa kawali. Tapos nilabas ko na rin sa rep yung akin natirang sinigang na manok. Dahil nga marami pa namang sitaw yon, talagang kangkong lang nga inilagay ko. Alam niyo naman ako mga mamis, talagang paborito ko ang sitaw at kangkong, lalong-lalo na nga kapag nasa sinigang siya.